Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng ABS-CBN News. Former DPWH Secretary, Manuel Bunuan testified before the Sandigan Bayan 3rd Division that ex-DPWH Yusek Roberto Bernardo submitted to him a list of infrastructure projects for Senator Bongo and Senator Robin Padilla in 2025. Wow naman. Grabe oh. Tinarget pa si dalawang Duterte allied senators. Ongoing po ngayon ang trial ni ex-Senator Bong Revilla sa Sandigan Bayan. Excuse me. At ang ipresentang witness laban kay Revilla ay si ex-DPWH Secretary Manuel Bunuan. Yeah. Nakakapagtaka itong post ng ABS-CBN News. Ang highlight nila ay ang mga statement ni Manuel Bunuan laban kay Bongo at laban kay Senator Padilla. Diba? So, hindi ba masyadong halata? Itong mga mainstream media na gusto nilang isentro ang atake, focus sa mga aliado ng mga Duterte. But sige na lang. So, ano ba ito? Totoo na ba yung spekulasyon na uubusin nila ang mga aliado ni BP Sara sa minority senators? Dalawa nang nakakulong. Ang isa nagtatago. Dalawa ang iniimbestigahan. Alan Peter Cayetano and Ligarda. Ngayon, ito na. Bongo and Padilla. Dinadawit na naman nila sa flood control. Palakpak naman dyan. Hindi masyadong halatado ano. Si Lacson naman, sa dami ng kapalpakan sa flood control, ang sinisentro lang is inamin niya eh. Dahil daw sa sobrang ingay ni Alan Peter Cayetano, kaya prioritize niyang imbestigahan si Alan Peter Cayetano. Grabe ano? So, anyway, tanggapin na natin yan. Sila ang nakaupo. Magawa nila lahat ang pwede nilang gawin. Kaya lang, ang kasabihan, ang sabi ng Diyos is, vengeance is mine. Ang gaba, dili magsaba kung si BP Sara pa. Malapit na ang day of reckoning. Ilang buwan na lang sila. I think 22 or 21 months na lang ang Marcos Jr. administration. Sandali na lang yan. So gawin na nila lahat ang pwede nilang gawin. Pati si BP Sara, hindi sila nakontento sa nangyayari ngayon sa impeachment trial dahil lumalabas na lalong humihina ang kaso nila kay BP Sara as the days progress sa trial. Hindi nila nakayang ipababa ang popularity or survey ratings ni BP Sara through impeachment trial kasi tumataas ang bilang ni BP Sara. Kaya ngayon, another approach nila is doon na sa korte. Sinampahan na nila ng grave threats case si BP Sara na kahit hindi ako abogado siguradong mababasura yan. Pag, I don't know, sa RTC, sa experience ko, dahil may kaibigan akong sinampan ng kaso RTC pa lang sa basurang kaso. Sa RTC pa lang, basura na yan. Basta independent lang ang mga judges. Yung
walang mga pressure, outside pressure, babasura yan. In case lang na convicted si BP Sara sa lower courts, pagdating sa Supreme Court, makikipagpustahan ako, maibabasura yung grave theft na kasong isinampa kay BP Sara. Ang habol lang nila sa nakikita ko, yung pwede nilang pagpiestahan sa mainstream media eh. Example, next week, maglabas na ng korte ng warrant of arrest. Oh, mainstream media na yan. Vice President Sara, pinapa-aresto ng korte. Lalo na kung makunan nila ng mugshot si BP Sara. Biruin mo yan. Ang ating BP Sara, harap sa pulisya, hahawak siya ng ganyan, no? Zara Z. Duterte, case number so and so, grave threat, gaganyon siya. Nako! Magpipiesta yan ang mga mainstream media, mga dilawan, loyalist vloggers, pagpipiestahan nila yan. Gagamitin nila yan para sirain, para i-project nila ang image ni BP Sara na kriminal yan. Ayan, no? May warrant of arrest. But I think magkakamali sila. Lalong makaka-gather ng sympathy si BP Sara sa taong bayan pagdating ng mga panahon yan. So, balik tayo. Bunuan, mabuti na lang at dinisregard ng korte yung request ng ombudsman na gawin siyang state witness. Kaya ngayon, nagtetestigo na siya. So, basta ako, nagtataka lang ako. Bakit of all, dapat si Bong Revilla ang highlight doon? Anong sinabi niya tungkol kay Bong Revilla? Bakit itong ABS-CBN News? Listahan ng flood control project ni Bongo at Padilla ang ipinost. Diba? Masyado na silang halata. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Malaking tulong po ninyo sa Tribong Talandig dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para itong tribong ito makapagpatayo naman sila ng mas maayos nilang tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ako diri sa panimalay ni Jorili Autahay nga taga Sitio Kalapa, Tagbak, Talakag, Bukidnon. So mo na ni ang gitabang nga yero nga ilang giatop. So nagdali-dali ni sila sa pag-atop tungod kay nakig-ipon lang ni siya sa iyang igsuon. Tungod kay wala sila balay so karon nga naay tabang so karon nag-atop na gid sila sa gitabang sa ilahang nga yero. So mo na ni ang itsura sa ilang balay. So dinhi na gid ang ilang tuluganan. Yung udto sir kuan ay laing udto sa tanan. Unang-una pasalamat pod mi sa Ginoo nga kuan. Nga nagyud siya gigamit nga tawo nga para nakatabang sa amoa. Pasalamat mi nga nakakuan na mi kuan balay. Nga kuan kaysa unag kuan raga. Dito ra mi ga tipon sa akong manghod. Mura kakuan sad mi dayon. Dako gid kay siya tabang sa amo ang nakahuman nami sa among balay. Kuan ang Ginoo na gid ang magbalo sa nagtabang. So, kuan ganin. Manghinaot mi nga kuan magpadayon pa ni siya nga tabang kay para daghan pa ang matabangan nga mga tao kay daghan pag sad ang gakinahanglan nga para makabalay sila kay kung kita ra mura galisod gid sad ta usahay sa kuan mo nang dako ay ni siya nga tabang sa katawhan siguro na So pila ka tuig nga nakig-ipon lang ka sa imong igsuon? Mura kuan mag isa na ka tuig. Isa na ka tuig. So karon na mo nga nakabalay nga tungod lang sa kay naay tabang. Kung wala pa ang tabang, di pa gyud mo kabalay. Di na kabadgetan gyud. So kung inyong pangwarta taman ra gyud sa kaon.
Oo, so salamat kaayo. Salamat gid kay sa nagtabang.